Good morning, tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is August 30, 2023. Nandito na tayo sa Hukom chapter 2. Nagpunta sa Bokim ang anghel ni Yahweh. Basa. Hukom chapter 2 verse 1. Mula sa Gilgal nagpunta sa Bokim ang anghel ni Yahweh. Sinabi niya sa mga Israelita, "Inilabas ko kayo sa Ehipto at dinala sa lupain na aking ipinangako sa inyong mga ninuno. Sinabi ko noon na hindi ako sisira sa ating kasunduan." Verse 2. Sinabi ko rin huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga taga roon, sa halip ay gibain ninyo ang kanilang mga altar, ngunit ano ang inyong ginawa? Hindi ninyo ako sinunod. Verse 3. Kaya ngayon hindi ko sila paaalisin sa lupaing pupuntahan ninyo. Magiging tinik sila sa inyong landas at ang mga Diyos-Diyosa nila ay magiging mabigat na pagsubok sa inyo. Verse 4. Matapos sabihin ito ng anghel ni Yahweh, nag-iyakan ang mga Israelita. Verse 5. Kaya tinawag nilang Bokim ang lugar na iyon at naghandog sila roon kay Yahweh. Ang pagkamatay ni Josue. Hukom chapter, isundan nyo rin ako ng basa ng Biblia para pareho tayo matuto dito. Pero usually kasi naman bihira lang din ang matyagang magbasa ng buong Bible guys. Ang kapal naman kasi ng Bible. Tingnan mo naman ilang pages yan. Hindi ko alam kung sa bagay nakailang Bible na nga tayo, diba? Nang basa. Iba-iba nga lang ang version. Ito Tagalog version to, kaya kapwa ko Pilipino lang ang pwedeng makaintindi sa akin dito. Okay. Ulitin ko ulit. Hukom chapter 2 verse 6 to 10. Pinalakad na ni Josue ang mga Israelita at kanila ngang tinirhan ang mga lupaing nakatalaga para sa kanila. Si Josue ay namatay sa edad na 110 taon at inilibing siya sa Timnath Heres, isang lugar na sakop ng kanyang lupain sa kaburulan ng Ephraim sa gawing hilaga ng bundok Gaas. Namatay rin ang buong salinlahing kasabayan ni Josue, naglingkod ng tapat kay Yahweh ng mga Israelita habang nabubuhay si Josue at ang mga pinunong nakasaksi sa mga kahangahangang bagay na ginawa ni Yahweh para sa Israel, subalit ang sumunod na salinlahi ay nakalimot kay Yahweh at sa lahat ng ginawa niya para sa Israel. Tumigil ang Israel sa paglilingkod kay Yahweh. Hukom chapter 2 verse 11. Ang mga Israelita ay gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh at sumamba sila sa mga Baal. Verse 12. Tinalikuran nila si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno na nagligtas sa kanila sa Ehipto. Naglingkod sila at sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga bagay na sa kanilang paligid. Kaya nagalit sa kanila si Yahweh. Verse 13. Itinakwil nila si Yahweh at naglingkod sa mga Baal at kay Astaroth. Verse 14. Dahil dito nagalit si Yahweh sa Israel at sila'y hinayaan niyang matalo ng kaaway at samsaman ng ari-arian. Verse 15. Tuwing makikipagdigma sila, hindi na sila tinutulungan ni Yahweh tulad ng kanyang babala. Kaya wala silang kapanatagan. Kamusta kaya ngayon guys sa generation natin? Kamusta ang Israel? Kasi mga wala na yung sila Josue Sila Moises wala na. So ano na update ng Israel dito sa Bible? Verse 16. Tanong lang yun na. Verse 16. Dahil dito ang Israel ay binigyan ni Yahweh ng mga hukom na siyang, kasi yung history na to matagal na to guys. Verse 16. Dahil dito ang Israel ay binigyan ni Yahweh ng mga hukom na siyang magliligtas sa kanila sa kamay ng mga mananakop. Verse 17. Ngunit hindi rin nila sinunod ang mga hukom na ito, tinalikuran ng mga Israelita si Yahweh. Ang katapatan ng kanilang mga ninuno kay Yahweh ay hindi nila pinamarisan. Verse 18. Lahat naman ng hukom na isinugo ni Yahweh ay pinatnubayan niya at iniligtas niya ang Israel sa mga kaaway habang nabubuhay ang hukom. Kinaawaan sila ni Yahweh dahil sa kanilang mga daing
bunga ng hirap na dinaranas nila. Verse 19, ngunit pagkamatay ng Hukom, muli na namang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ang mga Israelita, higit pa sa kasamaan ng kanilang mga ninuno ang kanilang ginawa. Hindi nila maiwan ang kanilang masasamang gawain at katigasan ng ulo. Verse 20, kaya lalong nagalit si Yahweh sa kanila, sinabi niya, sumira ang mga Israelita sa kasundoang ibinigay ko sa kanilang mga ninuno dahil sa pagsuway nila sa akin. Verse 21, hindi ko na palalayasin ang natitira pang Kananeo sa lupang iniwan sa kanila ni Josue nang siya ay mamatay. Verse 22, sa pamamagitan ng mga bansang ito, masusubok ko kung ang Israel ay susunod sa aking mga utos tulad ng kanilang mga ninuno. Verse 23, kaya hindi agad pinaalis ni Yahweh ang mga tao sa mga lupaing hindi nasakop ng mga Israelita noong buhay pa si Josue. Itinira ang ibang bayan upang subukin ang Israel. What I mean is, nandito na tayo guys sa Hukom chapter 3. Dire-diretso lang basa ko. Okay, Hukom chapter 3 verse 1. Hinayaan ni Yahweh na manatili sa lupain ang ilang mga bansa upang subukin ang mga Israelita hindi nakaranas makipagdigma sa Kanaan. Verse 2. Ginawa niya ng mga Israelitang hindi nakaranas makipagdigma sa Kanaan. Verse 2, ginawa niya ito upang turuang makipagdigma ang lahat ng salinlahi ng Israel, lalo na ang mga walang karanasan sa digmaan. Verse 3, ang mga naiwan sa lupain ay ang 5 lungsod ng mga Filisteo, lahat ng lungsod ng mga Kananeo, mga taga-Sidon at mga Hibita na nanirahan sa bundok ng Lebanon, mula sa bundok ng Baal Hermon hanggang sa pasong Hamat. Verse 4, ginamit sila ni Yahweh upang subukin kung susunod o hindi ang mga Israelita sa mga utos na ibinigay niya sa kanilang mga ninuno sa pamamagitan ni Moises. Verse 5, kaya nanirahan ang mga Israelita sa lupaing iyon kasama ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Perizzeo, Hevita at Jebuseo. Verse 6, pinayagan nila ang kanilang mga anak na mag-asawa ng mga taga-roon at makisama sa paglilingkod sa mga Diyos-Diyusan. Si Othniel, paano pag nabasa ito ng mga Kananeo, yung mga bagong generation, di bawiin sa kanila yan kasi sila ang nauna, di ba? So, pwedeng paalisin yung mga Israelita. Sa isip ko lang din yan guys, kasi yung generation natin ngayon, siyempre pag nabasa to. Si Othniel, verse 7, Hukom chapter 3 verse 7. Ang mga Israelita ay muling gumawa ng kasamaan laban sa Diyos. Tinalikuran nila si Yahweh na kanilang Diyos at sumamba sila sa mga Baal at mga Asherah. Verse 8, dahil dito nagalit si Yahweh sa kanila at pinabayaang masakop ni Haring Kushan basahin ko nga. Kushan Rishyataim. Ano ba yan? Kushan Rishyataim. Cushantrishyataim. Hirap guys. Ni Haring Kushan Rishyataim. Basta basahin nyo na lang din guys para pari-pari tayo matutong magbasa at maintindihan din natin. Nang Mesopotamia, 8 taon silang inalipin ng haring ito. Verse 9, subalit nang humingi sila ng tulong kay Yahweh, ginawa niyang Hukom si Othniel, anak ni Kenaz at pamangkin ni Caleb, upang ito ang magligtas sa kanila sa pagkaalipin. Verse 10, nilokoban siya ng espiritu ni Yahweh at siya naging Hukom at pinuno ng Israel. Nakipagdigma siya laban kay Kushan Rishyataim na hari ng Mesopotamia. Sa tulong ni Yahweh, natalo ito ni Othniel. Verse 11, nagkaroon ng kapayapaan sa lupain sa loob ng 40 taon hanggang sa mamatay si Othniel na anak ni Kenaz. Si Ehud. Verse 12, muling gumawa ng kasamaan ang mga Israelita laban kay Yahweh. Dahil dito, si Eglon na hari ng Moab ay pinalakas ni Yahweh ng higit kaysa sa Israel. Verse 13, nakipagsabuhatan si Eglon sa mga Amonita at mga Amalekita
Natalo nila ang Israel at nasakop ang lungsod ng Palma. Verse 14, 18 taon sakop ni Eglon ang mga Israelita. Verse 15, subalit nang muling humingi ng tulong kay Yahweh ang mga Israelita, ginawa niyang hukom si Ehud na isang kaliwete, anak ni Gera, buhat sa lipi ni Benjamin upang sila iligtas. Siya ang pinagdala ng mga Israelita ng kanilang buwis kay Haring Eglon. Kaya verse 16, si Ehud ay gumawa ng isang tabak na magkabilay talim at 1.5 metro ang haba. Itinali niya ito sa kanan niyang hita sa loob ng kanyang damit. Verse 17, at dinala nga ni Ehud ang mga buwis ng Israel kay Haring Eglon na isang napakatabang lalaki. Na verse 18, nang maibigay na ni Ehud ang mga buwis, pinauwi na niya ang mga nagbuhat nito. Verse 19, ngunit pagdating sa may mga inokit na bato malapit sa Gilgal, nagbalik si Ehud sa hari at sinabi niya rito, kamahalan, mayroon po akong lihim na mensahe para sa inyo. Dahil dito sinabi ng hari sa kanyang mga lingkod, iwan ninyo kami at umalis ng lahat sa harapan ng hari. Verse 20, lumapit si Ehud sa kinaupuan ng hari sa malamig na silid pahingahan na nasa tuktok ng palasyo at muling sinabi, may ipinapasabi po sa akin ang Diyos para sa inyo. At nang tumayo ang hari, verse 21, binunot ng kaliwang kamay ni Ehud ang kanyang tabak na nakatago sa kanyang kanang hita at itinarak sa tiyan ng hari. Verse 22, bumaon pati ang hawakan ng tabak na at ito ay natakpan ng taba. Hindi na binunot ni Ehud ang patalim dahil tumagos ito hanggang sa likuran ng hari. Verse 23, paglabas ni Ehud, isinara niya ang pinto. Verse 24, at tuloy-tuloy na umalis. Nang magbalik ang mga lingkod ng hari, nakita nilang sarado ang pinto, kaya inisip nilang nagbabawas ang hari. Verse 25, hindi nila binuksan ang pinto at naghintay na lamang sila sa labas. Inabot na sila ng pagkainip, ngunit hindi pa lumalabas ang hari, kaya binuksan na nila ang silid nito at nakita nilang patay na ang hari at nakahanto sa isa sahig. Verse 26, samantala malayo na ang narating ni Ehud habang naghihintay ang mga lingkod ng hari, nakalampas na siya sa mga inukit na bato at tumakas papuntang Sira. Verse 27, pagdating sa kaburulan ng Ephraim, hinipan niya ang trumpeta at nagsidatingan ang mga Israelita at mula roon pinangunahan niya sa pakikipagdigma ang mga ito. Verse 28, sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin, pagtatagumpayan kayo ni Yahweh laban sa mga Moabita. Kaya't sila'y sumunod sa kanya at nasakop nila ang tawiran ng mga Moabita sa Jordan. Wala silang pinatawid doon kahit isa. Verse 29 to 30, ng araw na iyon, nagwagi ang mga Israelita laban sa mga Moabita. Nakapatay sila ng may 10,000 Moabita na pawang matitipuno at malakas. Wala ni isa mang nakatakas. Mula noon, nagkaroon ng kapayapaan sa lupain sa loob ng 80 taon. Si Shamgar. Verse 31, sumunod kay Ehud si Shamgar na anak ni Anat. Iniligtas din niya ang Israel nang patayin niya ang 600 Pilisteo sa pamamagitan ng isang tungkod sa pantaboy ng baka. Bukas na itong chapter 4 guys. Sina Deborah at Barak. Bye everyone. God bless.